po ulit ay nagbabalik sa show. Nagpapasalamat pa rin ako sa Lord na binigyan ulit ako ng privilege para mahayag dito sa show. At sa umaga na ito mga kapatid, tayo'y makinig upang matangkap natin kung ano ba yung gusto ni Lord bibigay sa mga ito. So, sa umaga na ito, may sinasabi ang Panginoon sa atin na bawat buhay natin, diba, may mga pagsubok tayo. Saan ba tayo nakatipid dito pag may pagsubok tayo? Minsan, karana tayo ng pagsubok dahil hindi yun gusto ng Lord. Hindi may tinuturo lang ang Panginoon sa atin sa bawat buhay natin. So, sa umaga nito, may ihayag ang Panginoon sa ating bawat isa. Kung paano naman natin matagumpayan ang bawat pagsubok sa ating buhay. So, bago po tayo mag-start, pili po tayo tumayo sa ating declaration. So, basahin natin sabay-sabay. Today, I listen to God's words. It empowers me in my instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction and lead me deeper in the path of godliness. It was sent so I may be complete and equipped with every good work to serve men and glorify God. pwede na tayo po. So, sino po ba dito sino gusto magkaroon ng pag-asa sa buhay? So, pag may pag-asa, diba, dapat andun yung lakas natin. Makagumpayan natin yung bawat pagsubok. Diba? Sa umaga nito na sa Philippians chapter 4, ito sa Philippians chapter 4 verse 10 to 13, sabi nga, lubos akong nagagalak sa Panginoon dahil muli niyong pinakita ang pagmamalasakit niyo sa akin. Alam kong lagi kayong nagmamamalasakit sa akin, kaya lang wala kayong pagkakataon na may pakita ito. Hindi ko sinasabi ito dahil nangihingi ako ng tulong sa inyo, sapagkat natutunan ko maging kontento sa anuman kalagayan ko. Verse 12, marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Natutunan ko na ang lahat ng ito, kaya maging anuman ang kalagayan ko, usog man o buto, sagana o salat, kontento pa rin ako. Kaya kung harapin ang lahat, ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Amen. So sa umaga na ito, sa Philippians, ito po yung si Apostle Paul. Dati po siya Saul. So Saul. Kasi siya po ay isang nag-uusik ng mga Kristiyano sa yung pumapatay sa mga Kristiyano, mga kapatid. So, humingi siya ng permit sa mga hari para usigin yung mga Kristiyano. Pero, dadating ang Panginoon, na-encounter niya ang Panginoon sa Damascus. So, ang doon na-encounter niya ang Panginoon na nagpakilala ang Panginoon na Saul, ako yung inuusig. So, nagtanong si Saul, sino ba? So, sagot ng Panginoon, Saul, ako ang inuusig. Si Jesus Christ, ang Panginoon Diyos. So, andun mga kapatid, na-encounter niya ang Panginoon, hanggang makilala ang Panginoon. So, at that time, so pinagod siya ng Panginoon at naging pangalan niya is si Paul. Diba? So, darating ang panahon, mga kapatid, naranasan natin kung paano natin, naranasan ko din yan yung mga kapatid kung paano ko inuusig din yung mga ganitong gawain natin na hindi pa ako nakikilala sa Panginoon. May nagyaya ako doon pa sa amin. Wala naman akong background kung ano yung born again Christian church. Sabi ko ba, niyaya ko ng isa doon na so pupunta lang doon ako para paiyak-iyak. So hindi ko pala naranasan yun ng gano'n kasi hindi ko naman pinuntahan. So may mga bagay na ginagamit ang Panginoon. Kahit masama man tayo, darating ang Panginoon. Katulad ni Saul, siya nag-uusik sa mga Kristan, mga apostol ni Panginoong Diyos. So,
kahit ano man tayo makasalanan mga kapatid, darating kapag may encounter natin ang Panginoon. So, magbabago talaga tayo. Diba? So, darating ang panahon na gagamitin din tayo ng Panginoon. Huwag lang tayong patahimik-tahimik, diba? Huwag lang tayong paupo-upo. Minsan ginagamit ng Lord yung mga matatahimik. Sino ba tahimik yan? Yun ang narating ang panahon na gagamitin tayo ng Lord. So ako dati tahimik din. Hindi ako pumitipo. So nung ginamit ako ng Lord, lahat ng pambubuli. So joke lang. So ganun mga kapatid na hindi mo alam kung paano gagamitin ng Lord. Hindi tumitingin ang Panginoon sa background mo kung ano yung ginagawa mo mga kapatid. Tinitingnan ng Lord yung puso mo kung paano ka sumunod sa Kanya. So hindi dito basihan kung gaano ka kagaling, kung gaano ka ka-talented mga kapatid. Binabasihan dito kung paano ka sumunod sa Panginoon. So amen. So sa gano'n nangyari, so kay Apostle Paul, ginamit siya ng Lord. So God has a great plan for his life. So God of Apostle Paul and God of us is the same God. Pareho lang mga kapatid. So, ay ibig sabihin doon, may plano ang Panginoon sa bawat buhay natin. Diba? May andun yung good life, encouragement, yung future natin sa buhay. So, marami ang plano ang Panginoon, pero hindi natin yung maintindihan. Kapag sumunod lang tayo sa Lord, doon natin na maintindihan. So, kung ano man yung pinagdadaanan yung mga kapatid sa araw na ito, hindi ko naman kayo kilala. Kilala ko kayo pero hindi ko alam yung karamdaman nyo. Kung ano man meron kayong dinadala ngayon. Ako marami akong dinadala. So iniiwan ko yun kasi mabigat din. So marami akong encounter this week na share ko lang yung grabe yung ano ng Panginoon sa akin na about sa kapatid ko. Kalulong sa gambling. Sundalo siya pero natanong. So, andun yung, hindi naman ako nagagalit sa kanya. So, isi-share ko lang yung paano nag-provide ng Lord ng ano. So, nalulong siya abot sa 500,000 yung ano na, sobra pa yung nasa kasangla. So, grabe yung ano, hindi ko mapakali kung paano gagawin ko pero nagtitiwala ako sa Lord. So, na-provide ko ang lahat na walang utang. So, yan yung ano sa Panginoon yung pag-ano. So, pinaprovide ko dandahan ko hanggang nung nakaraan, pinadalahan ko siya ng huwag ko nang sabihin ko gano'ng malaki. Ano, basta doon ng 500,000. So, gano'n kaabuti ang Panginoon. Basta nagtitiwala ka kayo mga kapatid sa Panginoon. Walang imposible sa Lord. Basta andun yung trust natin. Huwag tayo umasa sa sarili nating kakayahan, sa ating katalinuhan. Kung talinaw lang gagamitin mo, mag-uutang ka eh. Diba? Gagawa ka ng paraan. Pero kapag ang Lord, gagawa, magbibigay siya ng hindi ka mababaon sa utang. So, but I tell you mga kapatid, kung ano man yung nararamdaman ng mga kapatid, 100% na kaya mo yan. Because of Christ na nagbibigay sa iyo ng lakas na 100%, di ba? Kung sobra pa yan ang binibigay, kaya mo. Kayo nothing to worry about mga kapatid, especially sa ating mga future, sa buhay natin dito, kung ano bang inaala natin, di ba? Kung hindi man tayo magiging karapat-dapat sa Panginoon, so gawin natin, pagsikapan natin, di ba? Hindi ka dapat mag-alala dahil may Diyos ka nasa mga kapatid. So andun yung Diyos na willing to help you, willing to support you. Diba? Lagi andyan siya sa tabi. So ganun mga kapatid, huwag tayong laging mag-ano sa sarili natin. Ang init pala. Nag-talk. So next. So yes, you can. So kaya mo ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, yes, you can. Yes. So, yan ang ano natin ngayon na title natin, yes, you can, mga kapatid. Dahil alam mo may Diyos ka, di ba?
Dahil may Diyos ka kapatid, sabihin mo sa sarili mo, yes, Yohan. So, andun yung natin sa sarili natin na naging confident tayo, alam natin, kaya natin. Diba? Sabi nga sa Pilipos kanina doon sa for I can do everything through Christ who gives me. So, yan ang mga kapatid na natin, na lagi natin sabihin sa sarili natin. I can do all things, diba? Through Christ na nagpapalakas sa atin. So, lagi natin isipin na may Diyos tayo sa buhay natin na lagi nandyan, handang dumamay sa atin. So, sabi nga doon sa point number 1 natin, understand that you are a believer, possible to succeed through Christ. So, dapat unawain mo o pagtitiwalaan mo na believer ka ngayon, na Kristiyano ka, matatagumpayan mo ang lahat through Christ, mga kapatid. So, hindi ka nilikha ng Diyos, hindi ka naging Kristiyano para magkaroon ka ng kabiguan sa buhay. Diba? Alam natin yung mga kapatid. Kung si Duterte nagsabi na we are not a Filipino for nothing, kung Christian tayo, we are not a Christian for nothing. Dapat alam natin may kabuluhan tayo bilang Christian. Diba? Sabi nga dyan yan ang point number 1, understand that you are believer, possible to succeed through Christ. So, alam naman natin na ang Diyos nagbigay sa atin ng kalakasan din. Hindi tayo nilikha ng Panginoon para magano lang tayo na mawalang pag-asa. Kasi nilikha tayo ng Lord na lagi may pag-asa. So minsan dahil sa ganong pag-Kristiyano ka, walang kabiguan mga kapatid. All things are possible with God mga kapatid. So huwag natin isipin lagi na sa simpleng bagay kapag hindi mo na natanggap is parang nawalan ka ng pag-asa. Kapag Kristiyano ka mga kapatid, walang ganon lagi sa isip. Walang ganon lagi sa puso mo na may kabiguan ka sa buhay. Kasi may Diyos ka, may nagbibigay sa iyo ng kalakasan. So kaya walang may nangyayari sa mga ganong buhay mo because may pagdududa ka. May doubt tayo minsan kasi. Hindi tayo magtitiwala sa Lord. Kapag hindi lang nagbigay, ba't Lord, di mo na binigay yung hinihiling ko? So nagdududa tayo. Mayroong gustong mangyari ang Diyos na gawin mo, hindi mo gagawa. Diba? Minsan kasi, sabihin niya, Lord, mag-commit ka na pero hindi mo pa rin magawa. So, marami ka tayong alibay mga kapatid. Kaya hindi naging posible yung hinihingi mo mga kapatid. So, ganun mga kapatid. Kapag lagi tayo mag-alibay sa Lord, diba? Ikaw, kung patulong kasi ba galing alibay, pag hihingi siya, bibigay mo din lang. So, bilang Kristiyano, dapat andun yung natin. So, sabi nga sa John 5:4, 5. For everyone born of God overcome the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Verse 5. Who is the overcome the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. So, through your faith, through your trust mo faith. Kung may problema man, diba? Tayo mga kapatid, posibleng malulutas natin yan. Dahil may Diyos tayo. Sabi dyan, for everyone born of God, overcomes the world. Diba? So the world succeed, it's possible for you kapit. Kaya, understand that you are born to succeed. Diba? Dapat lagi natin ganyan. Na bilang Kristiyano, we are believers of Christ. Diba?
na lagi natin ilagay sa puso natin na we are to be succeed. Diba? Kaya, pag sinabi mo dyan na, who is born, God over the world. Diba? So, andun yung only the who believes that Jesus the Son of God. So, kailangan andun yung faith natin. Diba? Kailangan talaga yung faith. Kapag gusto mo may mangyari sa buhay mo, andun yung pagtitiwala mo. Diba? Without action, diba? Faith without action, still. So, dapat, kung gusto mo may mangyari sa buhay natin, diba? Dapat may gagawin ka. Huwag kang bumatay sa lakas ng Lord. Kasi ang gusto, binibigyan ka ng Lord ng lakas para may action kang gagawin. Diba? Kung bibigyan ka ng ayuda, kung wala ka namang ginagawa, so pangmadalian ng mga kapatid. So dapat gano'n tayo na andon yung pagtitiwala natin sa Panginoon mga kapatid. So remember, Satan trying to defeat you mga kapatid. So may mga bagay talaga si Satan na dinadala sa atin na kung kailangan natin, kung paano natin masuk. Mahirap mag-Tagalog. Mahirapan ako mag-Tagalog ngayon. Or hindi ko lang masabi talaga. So, may mga bagay talaga si Satan na ginagawa sa atin. Para hindi natin matagumpayan yung mga bagay na pinapagawa ng Panginoon. Dahil sinasabihan tayo ng Panginoon, lahat na maging posible sa iyo na malalampasan mo through Christ. So, ganun. Kasi may ginagawa si Satan, kasi may sinasabi ng Panginoon na matatagumpayan mo yan. Inadlangan ni Satan yung mga ginagawa ng Panginoon dahil nagtitiwala ka sa kanya mga kapatid. Sabi nga, lahat na dahil sinabihan ng Panginoon ang lahat ng maging posible sa iyo na malalampasan through Christ, but Satan trying to hinder you. So ibig sabihin yun, Satan nagsisikap siya na hadlangan ang mga pinangako ng Panginoon Diyos sa iyo mga kapatid. So, gano'n mga kapatid, di ba? Minsan nakaranas tayo na gusto mo mag-church pero may gano'n siya na mga kaibigan mo na iyayain ka, lalabas, di ba? So, may mga ginagawa ang Panginoon. So, remember Satan trying to defeat us, mga kapatid. So, yan mga kapatid na don't allow problem to defeat your faith, mga kapatid. So, number one, kung bakit ang gusto ng ni Satan patumbahin ka dahil sa mga problema. Yan ang number one reason kung bakit tayo mahirap sumamba sa Panginoon dahil sa problema. So dapat mga kapatid, don't allow problem to defeat you in your faith. So kailangan natin na huwag natin ipahintulutan ang problema para tayo lumayo sa Panginoon. So minsan may mga problema tayo mga kapatid, kunting problema lang, ayaw na mag-church. Diba? So, hindi ka gano'n yung pagtitiwala mo sa Diyos. Sabi nga sa James chapter 1, verse 2 and 3, Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider this opportunity for great good. For you know that when your faith is tested, your endurance has chance to grow. So mga kapatid, kapag may mga problema tayo na encounter, diba? So maging magalak pa rin tayo. Diba? Andun yung opportunity pa rin na for breakthrough. So kasi bakit ka ngumingiti pa rin pag may problema ka? Kasi alam mo, may purpose ang Panginoon. Diba? Alam mo, may ibig sabihin ng Panginoon doon bakit ka binibigyan. So kaya bakit ang Kristiyano laging nakangiti kahit may problema mga kapatid? Dahil may Diyos sila na natitiwala. So andun din yung tested na ating faith. So dahil sa problema, tinitest din ng Panginoon yung faith natin. Tinitingnan ba yan? Pure ba yan yung faith natin? Diba? Minsan kasi nag-church lang tayo dahil may gusto lang tayo na pupuntahan.
Teachers lang tayo dahil naiiyak ka na sa kaka-invite sa'yo. Pinagbigyan mo, pero binabuka, next Sunday wala ka. So may mga ganun nangyayari. So dyan yung tinitis din ng Panginoon yung faith mo. So your endurance has chance to grow. So naging grow din yung spiritual natin. Pag-communicate yung relation natin sa Panginoon, nag-grow din yung mga kapatid. Dahil binibigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan. Diba? Sabi nga doon sa kanina, sa binasa natin sa Philippians 4:13, diba? I can do all things through Christ. Diba? So, andun dapat yung confident natin lang. Pag may problema tayo, sabihin mo yun. So, sa Tagalog naman, mga kapatid, mag-alala kayo sa tuwing dumaranas kayo na pagsubok, sapagkat ang alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin nyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang sa buhay. So, ganun mga kapatid. So, napakaganda yung verse na yun. Kahit tayo ng mga pagsubok, andun pa rin yung kagalahan natin. Kasi alam natin na bawat pagsubok is may tinuturo ang Panginoon. Bawat pagsubok ay blessing mga kapatid. So, ganun talaga mga kapatid. Ako dahil sa pagsubok pa na tayo, marami akong overtime. So, ganun ang Panginoon. Kapag may problema ako about sa pera, God will provide. Provide niya hindi sa pero sa trabaho, doon na pinaprovide. So, ginagamparan ko pa rin, nag-overtime ako. Hindi ako tamad-tamad sa kasi pagpapala yan ng Lord, diba? So, binigay yan ng Lord. So, dapat gawin din natin. So, sabi dun sa next natin na, don't allow financial problem and doubt defeat you and trusting God. So, huwag mo nating gawin, diba? So, minsan sa financial din, diba? Nang nagkakaroon tayo ng problema, diba? Sa pag-church tayo, wala tayong pamasahe. Ganun yung alasan natin, diba? Naiya tayo minsan pag mag-fellowship, diba? Sa financial din. So, and doubt defeat you and trusting God. So, dapat huwag tayo maging doubt sa Panginoon. So, andun na huwag natin i-allow yung mga bagay na nakapagpapalayo sa Panginoon, mga kapatid. Lagi natin tanggapin at pagtagumpayan ng mga kapatid. So, yun ang mga ginagawa ni Satan na kung bakit tayo hirap na hirap lumapit sa Panginoon. Diba? Dapat huwag natin i-allow yung mga bagay na kung saan tayo lumalayo sa Panginoon. Sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 6, don't worry about anything and stay free about everything. Tell God what you need and thank Him for all has done, mga kapatid. So, ano ba yung dapat gagawin natin? Sabi ng Lord, don't worry about anything. Diba? Instead, free about everything. Diba? So, yun ang dapat gawin natin. Wala na kang dapat gawin. Lagi ka naka-rely sa Panginoon. Diba? So, tell God what you need. So, yun ang sabi ng Lord. Sabihin mo ang gusto mong sabihin sa Panginoon o hingin sa Panginoon. So, andun din yung pagpapasalamat natin, mga kapatid. Meron man blessing o wala, dapat nakatext yung pagpapala ng Lord. Kasi andito ka, nagising ka, it's a blessing, mga kapatid. So, Psalm chapter 55 verse 22, give your burdens to the Lord and He will take care of you. He will not permit to godly to sleep and full. So, ganun mga kapatid na give your burdens, yung worries natin, di ba? Yung kabigatan natin sa buhay, andun yung pag-iingat ng Panginoon na hindi ka mapapahamak din mga kapatid sa gawain na nisika. So, always talaga na nire-remind tayo ng Panginoon. Di ba? Hindi talaga nagkukulang ang Lord sa pag-remind. Minsan kasi matigas lang talaga yung puso natin. Dahil nagpo-competence pa rin tayo sa strength natin, hindi tayo nakarely sa Panginoon, powers ng Lord, diba? Minsan yung una natin yung sarili natin, gawin ko to, diba? Pag hindi na kaya,
Second option natin sa Lord. Diba? So yun lagi yung ano natin. Kaya napifailure tayo mga kapatid sa buhay natin dahil hindi natin yun una si Lord lapitan. Kasi nuuna pa natin yung mga taong nilalapitan kaysa Panginoon. So dapat unahin natin. So lagi tayo, give your burdens to the Lord. So yung mga kabigatan natin mga kapatid, yung mga kahirapan. So bibigyan tayo ng Panginoon ng peace para ma-tagumpayan natin. So next is, don't allow negative people to stop you obeying God. So napaka-importante yan mga kapatid. Don't allow negative people to stop you obeying God. So may mga bagay talaga na mga tao na andun yung restricted tayo, diba? Para mawala yung tiwala natin sa Lord, para mawala tayo ng gana sa pananampalataya. Sabi nga sa Proverbs 13:20, walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. So sabi nga, kapag ang lagi mong kasama ay isang taong marunong, maging marunong ka rin. Ngunit kung ang hangal ng lagi mong kasama ay mapapahamak ka. So lagi natin tandaan na kapag ang tao yan, yun ang makapapahamak sa iyo mga pwede. Dumistansya. Huwag natin i-allow yung mga negative people to stop obeying God. So andyan yun na maging ano tayo, maging alert tayo sa gawain ng Satan mga kapatid. So minsan may mga ginagamit ng si Satan, minsan mga kaibigan natin, di ba? Andun yung pagbibigay niya na kung saan tayo lumayo sa Panginoon. So next, sabi nga sa guide my step by your word, so I will not be overcome by evil. So this verse emphasizes the importance of relying on God's word for guidance and resisting negative influences. So andun yung ang salita ng Panginoon, yan din magbibigay sa iyo ng guide ang step natin. Kung ano ba yung gagawin natin to overcome by evil. Yan ang guidance din natin mga kapatid kung sino ba dapat natin samahan. So sa Proverbs, sabi nga doon sa Tagalog, patnubayan niyo ako sa pamamagitan ng inyong mga salita at huwag niyong hayaang pagharian ako na sasamahan. So lagi natin panalangin yan mga kapatid. Ang patnubayan lagi tayo. Or magbabasa tayo ng salita ng Panginoon. Andun yung strength, maging wise ka din, yung comfort ng Lord, diba? Maging guidance natin sa buhay natin, diba? Para hindi tayo pagharian ng mga masasama mga kapatid. So, next. Sabi nga sa Jeremiah dyan na God wants you to succeed, mga kapatid. God designed you for success. He made you to be a winner. So yun ang lagi na natin tandaan. He made you to be a winner. This is true for every person regardless for what has happened in the past. God has never disdained anybody to live a major life, mga kapatid. So ganun mga kapatid, nasabi niya that for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future, mga kapatid. So alam mo kung paano po tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan niyo at hindi sa kasamaan niyo. At plano na para bigyan kayo ng pag-asa na magkakaroon kayo ng mabuting kinabukasan, mga kapatid. So alam ng Panginoon yung plano niya, mga kapatid. Nandun din yung lagi tayo binibigyan ng Lord ng pag-asa. So, dinidesign tayo na din ng Panginoon na maging successful. Dinidesign din tayo ng mga Panginoon na to be a winner lagi mga kapatid. Kasi alam natin may Diyos tayo, di ba? Nothing impossible sa Panginoon mga kapatid. So, lagi natin tandaan na yes, you can, mga kapatid, na
You are believers. Diba? Natandaan natin you are believers. Anak ka ng Diyos. Diba? Na nilikha ka ng Diyos na hindi na puno ng kabiguan. Diba? Pag Kristiyano ka, walang kabiguan, mga kapatid. Diba? So, lagi natin tandaan na I can do all things through Christ. So, andun yung sabihin mo lang, yes, I can. Yes, we can. Kapatid. Dahil sa Panginoon. Diba? Mabilis lang tayo mga kapatid. Sabi nga sa Kawikaan, commit your actions to the Lord and your plans will succeed. So, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at tatagumpay ka. So, ang pagkaganda ng word ng Panginoon. Commit your action to the Lord. So, pagkatiwala mo mga kapatid sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin. So, dapat andun yung faith mo, yung trust mo, at wala kang doubt sa Panginoon at tatagumpay ang lahat ng gusto mong makuha. Diba? Dapat nakarely lang tayo sa Panginoon lagi. Huwag tayo mag-rely sa ating sariling kalakasan. Diba? Ang kalakasan natin is temporary. Ngayon malakas ka, mamaya pag sa trabaho, ang ka. So ganun mga kapatid, lagi natin nakarely. Commit your action. Lagi kung ano man dapat yung gagawin natin, kung ano man yung hindi lang gagawin, kung ano man yung mga problema natin mga kapatid. Lagi tayo lalapit sa Panginoon. At tatagumpayan natin through Christ. O, straight rin. As mga kapatid. So, points number 2 na tayo para mabilis. So, yes, you can. Avoid everything that tendency to fail. So, dapat mga kapatid, iwasan mo mga bagay kung saan nagpapahina sa iyo. Diba? Ano ba yung mga bagay na nagpapahina sa iyo? Diba? Mga bagay ba na lagi kang failure sa love life? Huwag tayong mawalan ng mga pag-asa na yung mga failure natin sa goals natin sa buhay, sa future natin. So maraming nagpapahina sa atin mga kapatid. Sabi nga sa Psalm ni David 12:1, help Lord, for the godly man ceaseth, for the faithful fell from among the children of men. Sabi nga, Panginoon, tulungan niyo po kami. Dahil wala nang makadiyos at wala na rin panindigan. So si King David ay isa malakas na mahari mga kapatid. Pero yung pagiging lakas niya ay bilang Kristiyano ay bilang hari, nakaramdam din po siya na mahina. Kahit tayo, akala natin malakas tayo. Akala lang natin. Ako, akala nyo malakas, mukha ko lang. Pero darating talaga ang panahon, may kahinaan talaga tayo. Yeah. May binibigay talaga ang mundo kung saan kababagsak talaga. Gagawa talaga si Sita. Sabi nga na ni King David, help me Lord. Diba? For the godly man ceaseth. Humihingi pa. Kahit ganun na siya kalakas. Diba? Mga kapatid, maaari tapat ka ngayon mga kapatid. Diba? Sabi niya, for the faithful from among the children of men. Diba? Wala nang panindigan dahil sa kahinaan natin sa mga kapatid. Maaari tapat ka ngayon sa susunod na araw, bukas, o taon ng mga kapatid. Panglupay-pay ka kaya humingi ka ng tulong sa Panginoon. Si David, humingi siya sa Panginoon dahil hindi niya kaya ang pagiging malakas niya at tibay niya sa Panginoon. Kung gano'n mga kapatid, hindi lahat na oras, araw-araw malakas tayo. Hindi lahat, si David mismo, diba?
natalo na si Goliath. Diba? Ganun yung kalakasan niya, pero darating ang panahon pa rin ng kapatid. Ang time will come ng lahat ng lakas natin, hindi natin ma-maintain yan. Wala tayong ma-tickets katulad sa Dragon Balls na nilunod pa tayo makasayo. Walang ganon. Diba? Dapat kailangan natin ang Panginoon yung ma-tickets natin dito. Si Lord lang yung magpapalakas sa atin. Diba? So, pag sinabi mo, okay, kaya may verse, kapatid, pag sinabi mo kaya mo lahat by your own powers, yan pala ng sign na ikaw ay pinakamalupot at pinakamahal. So pag sinabi mo pala na ano mo para sa sarili mo na ay kaya ko to, diba? Ay kaya ko to kasi nandiyan naman mga kaibigan ko. Yun pala, ikaw pala yung pinakamalupot. Pero pag sinabi mo na hindi ko kaya kung wala ang Panginoon, ay ikaw ang malakas na kapatid. Bakit? Kasi nakadepende ka sa plano ng Panginoon. Dapat ganun tayo. Di porket na may pwesto ka, makapangyarihan ka, ikaw na malakas. Di porket na ikaw na parang ari-arian, ikaw na yung leader sa ano nyo, akala mo ikaw yung pinakamalakas. So darating ang time na babagsak tayo mga kapatid. Kaya andyan mismo si David, King David na humihingi ng tulong sa Panginoon. So, kapatid, yes, we can. Diba? Kaya natin yan. Diyan si Lord lagi na i-avoid natin lang yung mga bagay na kung saan tayo nagpapahina, tukwit. Yung mga bagay na kung saan tayo laging dinadala ng sitan para lumayo tayo sa Lord. So, huwag kang uubos ng oras sa isip mo, kapatid, sa mga kabiguan. Huwag kang uubos ng oras sa mga kabiguan lang yung iniisip mo. Huwag kang uubos ng oras para lang isipin ang kabiguan sa buhay. So, di kaya huwag kang sasalin sa mga tao na kapag iniisip ay puro lang kabiguan. Kapag kasama mo laging kabiguan lang din, nadadamay ka, diba? Kasi andun na yung mindset mo. Parang kinakompare mo na sarili mo sa kanya. Baka aruin. Diba? Darating ang panahon, baka ganun yung nangyari sa akin. Lagi na yung advance yung thinking natin. Kaya minsan, hindi pa kayo nag-move ka na kasi na-overthink ka na sa akala mo yung mga bagay na nagpapahina sa atin mga kapatid. Kapag nag-stand tayo na palagi na lang yung kabiguan ang lulabas sa tibig natin mga kapatid, palagi na lang kahirapan o pumapasok sa isip natin, palagi na lang negatibo pumapasok sa buhay natin, hindi ka magiging masaya. Diba? Sino po ba dito na masaya mga ganang iniisip? Diba? Wala mga kapatid. Hindi tayo masasaksi kung ganun yung lagi yung pag-iisip natin yung puro lang kabiguan. Diba? So dapat lagi natin maging positive tayo sa buhay natin, especially bilang Kristiyano na. Diba? Kasi binigyan tayo ng Lord ng pag-asa. Diba? May plano ang Panginoon. So lagi natin tandaan na andyan ang Diyos na para bigyan ng lakas sa atin mga kapatid. So mga kabiguan yan, ano lang yan, temporary lang yan. Diba? Kapag nag-stay ka dun sa kabiguan, so habang buhay, bigo ka talaga. Dapat gawa mo din ang paraan. Through Jesus Christ. Diba?
So may mga negative things tayo, bakit tayo ay nagpapapahina mga kapatid. Sabi nga dyan sa negatives natin mga bagay is doubt, agency, and hatred mga kapatid. Parang hatred ko mali pula yan. Mali ata spelling ng hatred ko. So doubt, and agency, and hatred mga kapatid. So mga bagay na nagpapahina sa atin mga. Yung hatred is puot, galit, sama ng loob. Diba? Kung alagaan mo yan sa utak mo o sa puso mo mga kapatid, titiyak ko sa iyo na 100% hindi ka magiging masaya na Kristiyano. Kung yan ang lagi sa puso natin, yung hatred na yan, so hindi tayo maging masaya bilang Kristiyano. Kasi may galit lagi ang puso natin. Diba? Dapat huwag natin isipin yung mga ganyan. Kasi kapag Kristiyano ka na, dapat yung faith mo kay Lord is 100% na. Diba? Hindi ka na magalaw. Yung mga agency na natin, dapat iwasan na natin yan mga kapatid kapag may tinatanggap kayo na. So yung hatred yan mga kapatid, isa sa atin yan nagbibigay ng kahinaan sa atin. Diba? So kapag ginagamit natin mga ganyang bagay, so darating ang panahon na di pa rin tayo maging successful na Kristiyano. Tagasunod ng Panginoon. So next, sabi niya na, don't miss a worship. So kailangan huwag kang pumalya sa pagsamba ng kapatid. Sabi niya sa Hebreo, let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of this return is drawing near. Sabi nga sa Tagalog, huwag natin pabayaan ang pagtitipon natin gaya ng kagulayan ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong lalapit na ang huling araw. Bakit sinabi ng Panginoon na kailangan natin magtitipon na huwag natin pabayaan yan mga kapatid? Kasi alam ng Diyos na hanggang kailan o hanggang saan yung lakas natin mga kapatid. Alam niya kung gusto niya makakargahan tayo mga kapatid na salita niya. Diba? Lagi pa na may laban sa pagsubok. Kasi yung salita ng Lord, yan ang number 1 natin ng lakas mga kapatid. Kung saan tayo malabak sa mga problema, o may laban tayo sa tukso mga kapatid. Yan ang dahilan bakit ayaw ng Panginoon na pumalya tayo sa magawa ng mga kapatid. Kasi andyan yung bawat isa na nagpapalakas natin. Diba? Andyan yung isa na nag-encourage one another upang matagumpayan yung mga problema. So magpapasalamat tayo sa mga kapatid natin kung saan na laging kasama natin sa mga pagsubok natin. Sa kainan, andyan sila. Magpapasalamat tayo sa mga kapatid natin kung saan pinapanalangin tayo mga kapatid para matagumpayan natin. Tulad kay Moises, upang si Joshua nagpaglaban sa baba, andon si Hor at saka tatlo sila. Si Moises, habang tinataas ni Moises yung baston niya, nananalo si Joshua sa baba ng paglaban. Pag binaba ng Moises, tatalo si Joshua. Dapat mga kapatid, pasalamatan natin sa likod nyo, sa harap nyo yung mga kapatid na pinapanalangin kayo para matagumpayan yung mga pagsubok sa buhay ng mga kapatid. Kung ganun mga kapatid na huwag natin dapat kaligtaan talaga yung titipon natin. Kasi alam ng Panginoon hanggang saan yung kalakasan natin. Diba? Dito natitipon tayo malakas pero pag uwi natin sa door, alulungkot naman tayo. So andun yung encouragement na Lord na i-encourage ang bawat isa maging malakas din mga kapatid. Diba? So
So, dapat don't miss worship, mga kapatid. So, next bro. Sabi doon sa avoid things that weak in you, mga kapatid. So, iwasan yung mga bagay na nakapagpapahin natin sa iyo. Andun yung mga kaibigan natin minsan, mga barkada, kung sila ang dahilan, kung mapapalayo sa Diyos, mga kapatid, kumistansya ka. Diba? Pero kung sila ang dahilan para ma-win mo sila, yes, of course, hindi ka. Diba? Ganun ang mga kapatid. At saka alam mo naman yan, di ba? Mababasa mo naman yung mga bawat tao. Di ba? Once na mga kaibigan mo, di ko naman inano yung mga kaibigan. Di ba? May mga tao talaga, di ba? Sa amin doon na may nag-church doon na feeling blessed after church, pero hindi naman sila, pero so, hindi naman natin sila inano, pero ganun mga kapatid na kapag sila yung dahilan din na pagpapalayo sa Lord, so, lumistansya din tayo. Pero kapag may time tayo, important din natin na i-win sila. I-share din sila sa kanilang mga salita. So, sabi nga sa Timothy, but you man of God, be from all this and pursue the righteous things. Faith, love, and endurance, and gentleness. Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when we made you good condition and presence of any witness, mga kapatid. So, ganun mga kapatid, andun yung dapat paglaban din natin, mga kapatid. Sila mga kapatid sa Panginoon. So, fight the good fight of the faith, mga kapatid. So, next bro. Sabi nga sa Tagalog, ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya. Paghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan dahil tinatawag ka ng Diyos para sa buhay na ito. Papahayag mo ang pananampalataya mo sa harap ng maraming saksi, mga kapatid. So, yun ang mga kapatid, kailangan din natin paglaban natin ang pananampalataya natin. Diba? Paghawakan natin ang salvation natin, di ba? Ang buhay na walang hanggan. Dahil tinawag tayo ng Diyos, diba? Mga disipulo tayo ng Diyos para pahayatin yung kabutihan ng Lord. Pray natin sa ibang tao na nakasaksi din sa atin. So, next bro. Lapit na tayo tapos. So, try to be used by God, mga kapatid. So, sikapin natin magpagamit sa Diyos, mga kapatid. Kung kailangan natin yung mga kapatid na kung gusto natin maaboy tayo sa napapahina sa ating mga kapatid. So, pagsikapan din natin by to be used by God. Sabi nga dito sa Timoteo chapter 2 verse 15 to 16, pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos bilang isang manggagawa na walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Iwasan mo ang makamundo na walang kwentang usap-usapan dahil lalo lang napapalayo sa Diyos ang mga gumagawa nito. So, ganun naman pati. So, napaka-importante na magpagamit din tayo. Kapag sikapan mo maging karapat-dapat sa Diyos din naman. So, sabi nga doon sa iwasan mo ang makamundo na walang kwentang usapan dahil lalo na magpapalayo sa Diyos ang magawa. So, ganun mga kapatid, reminder lagi ng Panginoon sa atin na umiwas talaga tayo sa mga bagay na hindi naman nakalulugod sa Panginoon. So, next bro. So, sabi nga doon sa Hebrew 12:1-2, napapaligiran tayo ng maraming tao at nagpapatuotong po sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran natin ang kasalanan na pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Kung tiyaga tayo magpapatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Ituon natin ang ating paningin
kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ipinahiya dahil iniisip niya ang kaligayahan ng paghihintay sa Kanya. At ngayon ay nakaupo na siya sa kanan na trono ng kapatid. So yun napaka-ano ng kapatid na importante na alam natin, diba? Maraming na nakakita sa atin bilang pananampalataya. Kaya minsan, kapag tayo ay nagkamali din, so malaking bagay niya. Pag isang beses ka nagkamali, times 10 na yun sa kanilang kapatid. Kaya ingatan natin yung mga ginagawa natin, yung mga kapag kasama natin yung kaibigan natin, so dapat ingatan din natin yung testimony natin mga kapatid. So isa din yan na magbibigay sa kanila ng encouragement kung pinapakita mo na bilang pananampalataya ng Lord, diba? Andun yung puso mo kung paano ka kumilos, paano kumilos ang Lord sa buhay mo. So na-encourage mo sila mga kapatid. So dapat maging sikapin din natin magpagamit sa Diyos mga kapatid. So alam nyo, sa isa sa pinakamagandang decision ay magsabi ka na, Lord, Diyos. So yun ang pinakamagandang ano natin sa buhay natin mga kapatid. Paggamit din tayo sa Panginoon. Diba? Huwag na tayo mga upo. Diba? Dati pa upo din ako. Dati dyan ako sa likod habang pumunta dito sa dito na ako sa harapan niyo. So ganun dapat mga kapatid may kasi sigurado ubos mo na yung upuan. Kakain pa din. So dapat dito ka na pumunta ka na dito sana sa harapan So sikapin din natin mga kapatid. Alam natin lahat na pagpatyaga natin dito, pagtitiis natin sa Panginoon is may gantimpala ang Panginoon sa ating mga kapatid. So huwag natin lagi yan ang buhay natin sa makamundo. Diba? So mapapagod lang tayo, may stress lang tayo mga kapatid kapag sa mundo lang tayo So conclusion na tayo. Yes, Yopan, sabi ng Jesus. Sumagot si Jesus, dahil mahina ang pananampalataya mo. Sinabi ko sa inyo ang totoo, kung may pananampalataya kayo na kahit kasi laki lang ng buto ng mustasa, masasabi niyo sa bundok na ito. Lumipat ka roon at lilipat na ito. Walang bagay na hindi nyo magagawa mga kapatid. So ganun mga kapatid. So kay liit lang ng mustasa, yung seed ng mustasa, yung pananampalataya. Basta andun yung faith mo sa Lord. Diba? Kahit makabuntok na yan yung mga problema mo, mga kapatid, kaya mo lagpasan. Diba? Magagawa mo yan. Walang imposible sa Panginoon. Sabihin mo na, yes, yun. Yes, yun. Diba? So, yun. Tapos na ang ating Word of God. So, bago po tayo mag-close, magkaroon na po tayo ng communion.
26, verse 26 to 28. Verse 26. When they were eating, Jesus took a bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, "Take and eat. This is my body." Please take. Okay. Verse 27. Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, "Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of our sin." Drink. Lord, thank you, Lord, sa umaga na ito na pinagkaloob mo sa aming Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa dugo mo, Panginoon. Dahil kami nailigtas, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, kung saan ka pinako upang kami mailigtas sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa umaga na ito na pinagkaloob mo sa aming Panginoon. Sa mga salita mo, Panginoon, inahayag at nawa, Panginoon, maging kalakasan namin. Sabi mo na sa salita mo, "I can do all things through Christ who strengthens me." Yes, I can, Lord, because nandyan ka sa amin, Panginoon, lagi. Magagawa namin, Panginoon, ang lahat ng bagay at matatagumpayan namin, Panginoon, ang mga pagsubok sa buhay namin, Panginoon, kasi ikaw po yung sandigan namin at nagpapalakas namin. Maraming salamat, Panginoon, sa umaga nito na ikaw po naghayag, Panginoon. At sa mga anak mo nandirito, Panginoon, patuloy mo silang palakasin sa mabuhay nila, Panginoon. Kung ano man meron, mga problema, Panginoon, ang mga anak mo na ito, Panginoon. Ikaw po magbigay ng lakas, Panginoon, upang matagumpayan ang bawat problema, mga pagsubok. Kung may sakit man, Panginoon, Panginoon, may matagumpayan namin sa pamamagitan mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong pagpapala sa aming buhay at patuloy mo kami, Panginoon. Patuloy ka kumilos sa buhay namin, Panginoon, at sa aming pag-uwi at sa aming fellowship, Panginoon. Ikaw pa rin maging sentro at ikaw pa rin may tataas sa bawat buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa umaga nito, sa kalakasan, sa forgiveness, sa faithfulness mo, Panginoon, at sa pagmamahal mo, Panginoon, at sa grasya mo, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Thank you for everything, Lord. Sa iyo ang papuri at pagsamba. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Good morning po mga kapatid. Are we blessed? Amen. What time is it? Time to give. Sabi po sa verse ng Malachi 3:10-11, which is alam ko yung mga alam na natin. Sabi po, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me indeed, this says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the flood of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. 11, I will prevent pests from devouring your crops, and vines in your field will not drop their fruit before it's ripe, says the Lord Almighty." Last time po ng kahit ano offering ko was ito din po. Ang kaso po, yung pinakaiba, yung last time niya, na-amaze lang po ako dun sa 11. Kasi usually kung napapakinggan ko is 3:10 lang po. Tapos dun sa 11, na-amaze po ako nung diniretso ko yun na may assurance pa pala yun, sabi kong gano'n. Parang when you give your tithes, when you give your thanks, meron pa pala yung assurance, sabi ko. Tapos, ngayon po, kaya ko to sinishare because yung assurance na yun, I mean, yung
protection na yan, yung prevention na yun, na-experience ko last week, last month. Hindi, ngayon din po pala, ngayon. So, every month po talaga, nandun po ako sa point na lagi kong minimake sure to give my tithes para sa Lord din. March po, going back, umuwi po ako ng Pinas to celebrate my mom's birthday ng 70. Katapasan po yun ng March. Then by April, yung unang sahod, syempre nasa Pinas po ako noon. Then sabi ko, yung unang church ko, usually po, every first Sunday ako nag-tithes after sahod. So, para hindi ko po yun magastos. Make sure ko na may bigay ko na lahat para hindi paputol-putol yung, baka kasi mabawasan ko pa. Baka hindi maging 10. Baka maging 9, maging 8. So, syempre ang gusto ng Lord is may bigay natin yung 10s natin. So, nung nasa Pinas, yung unang Sunday ko po, hindi po ako nag-tithe and hindi din po ako nag-offering. Sabi ko, pero hindi ko po yung intention. Nung nag-church po ako sa BGC, kasama ng friend ko, sa Victory Church po. Pagkatapos po ng church, sabi ko, friend, ba't wala kayong tithes and offering? Sabi niya, ay hindi, ano dito, cashless. So online banking po sila. So sabi ko, ay, sa BGC po kasi yan sa Victory BGC. So hindi po talaga sila, walang box or walang nagpapaikot, which is nag-aantay ako. E di, first Sunday ko po yun sa Pinas. Second Sunday naman, nag-church po ako sa home church ko sa JPNS United Methodist Church. Nag-offering po ako. Hindi po ako nag-tithes. Kasi nga po sabi ko, ay, Lord, saan ako mag-tithes? Sa Logos ako mag-tithes. Sabi ko, ganon. So, ito na nga, third week, nandito na po ako sa Taiwan. Nandito na ako sa Logos. Sabi ng Lord, third week na, sabi ng Lord, oy, bigay mo na yung tithes mo. Sabi ko, Lord, third week na pala ng April, Lord, malapit na ulit mag-May. Sabi ko na lang bigay. Sabi ko, ganon. So, nandun na ako sa moment na nakikipag-deal na ako sa Lord. Pero nandun po yung tithes ko. Nakaseparate yung tithes ko. Hindi ko binigay ng third week. Fourth week po. Entering third week o fourth week, ako po yung tumayo last Sunday for worship lead. So, yung the whole Sunday, yung the whole week ko, hindi po, akala ko po okay na yung deal namin ng Lord na next month ko na ibigay yung tithes ko, sabi ko. Kasi hindi niya na ako nanukulit eh. Sabi lang ng Lord, hinayaan niya lang ako to meditate. And na-meditate po yung line-up ko para last Sunday. So, natapos na po. Ayun na, natapos na yung praise and worship. Natapos na din yung word ng Bro Nestor. Tithes and offering na. Ito na yung tithes and offering. Akala ko, okay na yung deal namin ng Lord kasi hindi niya na yung inuulit sa akin. Pero hindi niya na nire-remind, give your tithes. Kasi katapusan na eh. Malapit na ako. Ito na, and then naman tayo ng first Sunday. Tapos, when si Shane, tumayo na po dito sa harapan, may mga pointer siya. Tapos, sabi, hindi ko na naririnig yung mga sinasabi niya. Yung mga pointers na sinasabi niya regarding sa tithes and offering is hindi ko na naririnig. Ang naririnig ko na lang is sabi ng Lord, give your tithes. Sabi ng Lord sa akin, sabi ko, Lord, wala ko tapos na yung deal natin na to. Mag-first week, ay, 3 araw na lang, Lord, first week na. So, nung sinabi sa akin ng Lord, dahil hindi ko na naririnig si Shane, sabi ng Lord, give your tithes. So, ang ginawa ko is, I do give my tithes. Nasa bag ko lang po kasi yung tithes. Wala po siya sa, ang tawag doon, sa envelope. So, nung time na yon na sinabi ng Lord, na give your tithes, kinuha ko po agad yung tithes ko. Kahit na yun ay last month na ng buwan. I mean, last week ng buwan. Tapos, sabi ko po, okay, binigay ko na po yung tithes ko. Tapos pagpasok po bago po pumasok yung May, yung aming pong coordinator, nag-send na po ng schedule ng May, kung ano yung mga tayo nyo, kung sino ang para sa ngayong araw na to, na magta-tithes and offering. Sabi ko, ako pala yung naka-line up ngayon.
yun. So, sabi ko, sobrang amazing ng Lord kasi hindi niya inalaw. Ano yun, parang, kasi kung paano ako tatayo dito, kung ako mismo hindi ko ginagawa yun. How come you share this kung hindi mo naman ginagawa? Sabi niya dun sa verse 11, I will prevent theft from devouring your crops. Actually, the Lord protect me from devouring my testimony regarding tithes and offering. Kasi kung hindi ko binigay, na parang, May 4 pa lang, ang sakot namin po bukas pa. So, ang tithes ko next week pa. So, how come natatayo ako dito without my tithes? Sabi ko, Lord, sobrang na-amaze ako sa'yo, sobrang hindi mo hinayaan na mag-fail ako doon. Kasi, isa po yun sa testimony ko na hindi ko hinahayaang mag-fail regarding sa tithes and offering. Kasi, ang tagal ko po talagang Kristiyano na ngayon lang ako nag-tithes dito sa Locos. So, sobrang, kasi sabi ng Lord sa amin di ba sabi ng Lord, I will protect you. I will prevent theft from devouring your crops. So, I will protect yung testimony mo regarding sa tithes and offering. Kaya pinipilit kitang magbigay. It's not for me, kasi nga katapusan na ng buwan eh. Sabi nga, unahin ng Lord. Pero, sobra po akong na-amaze doon na parang, thank you Lord, kasi hindi mo inalaw yun na mangyari. So, sabi ko nga, hindi lang sa financial, pinoprotektahan ng Lord, every time na magbibigay tayo ng tithes. Hindi, minsan pinoprotektahan niya din, kagaya nun yung testimony ko. So, sa lahat, ay sa Diyos ang salamat, and let's pray para sa ating tithes and offering. Yes, Lord, Panginoon, we praise you, Lord, we glorify your name, Panginoon. Patuloy ka namin tinataas, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, na hindi mo hinahayaan mag-fail kami, Lord God. You continue to give us the wisdom, Panginoon, para walang foothold sa amin, Lord, with ang kaaway, Panginoon. The point na pwede niyo kami i-condemn, Panginoon, by standing here, Panginoon, hindi sumusunod sa inyo. Lord, maraming salamat, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na pinupuri ka namin, Lord God. And Lord, we entrust everything in you, Lord God, and even our tithes and offering, Panginoon. Bless this tents, Lord God, and bless the work of our hands, Lord. Bless our heart, Panginoon. And also bless the company, Panginoon, na nagiging daluyan, Panginoon, ng aming mga pagpapahana, Lord God. Lord, extend the blessing, Panginoon, para sa aming pamilya sa Pilipinas, Lord God, that they may experience, Panginoon, kung ano yung na-experience namin dito, Lord. Lord, maraming salamat.